Magandang gabi sa inyong lahat. Uhaw ka na ba? Mainit ang panahon, di ba? Sa bawat opisina, ang water dispenser, ang sentro ng huntahan. Dito nagaganap ang mga tsismis, ang mga biruan, at ang panandaliang pahinga mula sa nakakapagod na trabaho. Pero paano kung ang tubig na bumubuhay sa inyo ay galing sa isang balon na hindi dapat hinuhukay? Paano kung ang lamig na nararamdaman mo sa iyong lalamunan ay hindi galing sa yelo, kundi sa huling hininga ng isang kasamahan? Maupo ka muna, uminom ka ng dahan-dahan, dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Mark at sa dispenser na ayaw maubusan ng laman. Pakinggan mo ang kwento ng water dispenser sa corner. Si Mark ay isang team lead sa isang outsourcing firm na kilala sa pagiging work-centered. Sa loob ng kanilang opisina, bawal ang mahabang break, bawal ang reklamo, at higit sa lahat, bawal ang magkasakit. Isang linggo na ang nakalilipas nang biglang mawala ang isa nilang kasamahan na si Sarah. Sabi ng management, nag-awol daw ito. Pero napansin ni Mark na naiwan ni Sarah ang kanyang mamahaling tumbler sa tabi ng water dispenser dahil sa matinding init ng summer at ang laging sira na aircon sa kanilang floor. Ang water dispenser ang naging takbuhan ng lahat. Ngunit isang gabi, habang nag-o-overtime si Mark, napansin niya ang kakaibang kulay ng tubig. Hindi na ito kristal na malinaw. May bahagya itong kulay rosas. Siguro sa ilaw lang to, bulong ni Mark. Pero nang inumin niya ang tubig, muntik na siyang masuka. Malansa, may lasang kinalawang na bakal. Inireklamo niya ito kay Mang Isko, ang matandang maintenance man ng building. Ngunit sa halip na ayusin, tiningnan lang siya ni Mang Isko nang may halong lungkot at takot. "Sir, huwag po kayong iinom kapag 2:00 na ng gabi. Hayaan niyo lang siyang mapuno." Hindi naintindihan ni Mark ang ibig sabihin ng matanda. Kinabukasan, lalong lumala ang sitwasyon. Ang ilang mga empleyado ay nagsimulang magkaroon ng maputlang balat at maitim na paligid ng mga mata. Ngunit ang nakakapagtaka, tila mas lumalakas silang magtrabaho. Ang bilis ng kanilang pag-type ay hindi na makatao. At lahat sila, bawat 10 minuto, ay pumupunta sa dispenser para uminom. Napansin ni Mark na ang asul na galon sa itaas ng dispenser ay hindi na nababawasan kahit libu-libong baso na ang naiigib ng mga tao. At ang kulay, mula rosas, ito ay naging matingkad na pula. Isang gabi, matapos mamatay ng mga ilaw dahil sa power outage, kinuha ni Mark ang kanyang flashlight. Nagpasya siyang alamin kung saan nanggagaling ang tubig. Sinundan niya ang mga tubo sa likod ng dispenser na nakabaon sa dingding. Ang mga tubong ito ay hindi papunta sa main water line ng building. Papunta ang mga ito sa basement, sa maintenance room na laging nakakandado. Gamit ang isang bareta, pinuwersa ni Mark ang pinto. Ang amoy na sumalubong sa kanya ay amoy ng formalin at nabubulok na karne. Sa gitna ng kwarto, nakita niya ang isang higanteng tangke na gawa sa bakal. Nakakonekta rito ang dos-dose ng mga tubo. At doon, halos mahimatay si Mark sa nakita niya. Sa loob ng tangke, nakalutang ang mga nawawalang empleyado, kasama na si Sarah. Sila ay buhay pa,
pero ang kanilang mga ugat ay nakatusok sa mga karayom na humihigop ng kanilang dugo. Ang dugo ay dumadaan sa isang filter system bago ito iakyat sa mga water dispenser sa bawat floor. Para hindi tumigil ang operasyon, isang boses ang narinig ni Mark mula sa dilim. Lumabas ang kanilang manager. Hawak ang isang baso ng pulang likido. Ang tubig ay para sa mga mahihina, pero ang dugong ito ang nagbibigay ng enerhiya sa kumpanyang ito. Sila ang aming mga human filters. Sinubukang tumakbo ni Mark, pero hinarangan siya ni Mang Isko. Sabi ko sa iyo, sir, huwag kang iinom ng alas 2. Ngayon, kailangan ka na rin nilang palitan. Masyado nang manipis ang dugo ni Sarah. Naramdaman ni Mark ang isang matulis na bagay na tumusok sa kanyang leeg. Habang dahan-dahang nagdidilim ang kanyang paningin, narinig niya ang tunog ng dispenser sa itaas. Plub, plub, plub. Isang bagong galon ng tubig ang napuno. Kinabukasan, pumasok ang mga empleyado. Masigla silang lahat. Sabi ng management, may bago silang high-performance liquid na idinagdag sa water supply para iwas pagod. At sa gilid ng dispenser, nakita ng isang bagong empleyado ang ID ni Mark. Sir, nasaan na po si Mark? Tanong ng bago. Nagawol na rin, sagot ng manager habang umiinom ng malamig na tubig. Pero huwag kang mag-alala, nandito lang siya sa paligid. Nararamdaman mo ba ang lamig ng tubig? Kay Mark yan.